Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Ito mag-inang Nanay Gina at Jan. Sa mga matagal na pong ka-business, siguro naman po ay kilala na natin ito si Nanay Gina at si Jan. Dahil dati na po itong natulungan nila ka-business. Kaya lang sa kasamaang palad, ay dahil sa ito si Nanay Gina ay tila walang tiwala dito kay ka-business. Dahil sa tuwing inihiram dati nila itong si Jan, noong panahong tinututuran ito ni Teacher Bernard, ay nagagalit itong si Nanay Gina. Pag itong si Jan ay hindi agad na naiuwi o naiihatid nila Papa Dins doon sa kanilang inuupahang bahay. At hindi nagtagal ay itong si Nanay Gina ay nagpa siyang umalis dito sa poder nila ka-business. Bagamat na maalam noon si Nanay Gina dito kay ka-business na aalis na nga daw sila dito sa bahay na inuupahan nila ka-business para sa kanila. At ang balakan ni Nanay Gina ay pumunta doon sa kapatid niya, na ang pagkakatanda ko noon sa binanggit ni Nanay Gina ay nasa tambakan daw ito ng basura. Doon daw ito nakatirang kapatid niya. Pero nung araw na sila'y umalis ay hindi alam nila ka-business. Basta na rin lang itong umalis mga ito nang walang paalam kay ka-business. Pero syempre unawa naman natin itong si Nanay Gina pagdating doon. Dahil alam naman natin na ito si Nanay Gina ay hindi din stable yung pag-iisip. At napuntahan nga ni Papa Dins itong bahay na tinitirhan itong mag-inang Nanay Gina at Jan, ay hindi na niya inabutan doon
ito mag-inang ito. At makalipas lang ang ilang linggo, ay may mga viewers na nag-send dito kay Ka-Business ng picture at video nito mag-inang Jan at Nanay Gina, na ito daw mag-inang ito ay nakikita dito sa may Las Piñas. At nakita pa nga doon sa video yung isinend kay Ka-Business na sa tabing kalsada lang natutulog ang mag-inang ito. Kaya naman binalak nila Ka-Business na i-rescue ito mag-inang ito. Lalo na nga itong si Jan. Dahil batid nila na kung magpapatuloy itong si Nanay Gina at itong si Jan sa ganitong manera ng kanilang pamumuhay, ay kawawa itong si Jan. Walang mangyayari dito kay Jan. Siguradong mapapariwara itong si Jan. Pero dahil nga sa labas na ito ng Metro Manila, ay nahirapan ito sila Ka-Business. Dahil marami silang kailangang iproseso para ma-rescue ang mag-inang ito. Hanggang sa nawalan na nga sila ng balita patungkol sa mag-inang ito. At isang araw nga, habang papunta itong sila Papa Dins dito sa isa nilang tinutulungan na si Vincent, ay nasugagaan nila sa daan ang mag-inang ito. At bumalik pala ang mag-inang ito dito sa Caloocan. At sa pagkakataong ito, ay kagad na binaba ito ni Papa Dins at kinausap. At dito ay tinanong ni Papa Dins itong si Nanay Gina kung papayag ba itong muli nila itong tulungan at muling bigyan na matitirahan. At hindi naman nagdalawang isip na ito si Nanay Gina at pumayag na ito sa alok ni Papa Dins. Kaya naman kagad na isinakay nila Papa Dins itong si Nanay Gina at Jan. At pinuntahan nila yung isang nakita nilang bakanting bahay sa tabi ng inuupahan nito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita. At dito na nga nila inilagay o pinatira ito sila Nanay Gina. Binayaran nila ang renta sa bahay na ito para dito kay Nanay Gina. At ito na nga yung pangalawang pagkakataon na tinulungan nila ang mag-inang ito. Pero sa pagkakataong ito guys, sa pangalawang pagkakataon na tinulungan nila ang mag-inang ito, ay may napansin pagbabago ito sila Papa Dins dito kay Nanay Gina. Dahil kung nung una nila itong tinulungan, ay ito si Nanay Gina ay laging magagalitin. Na pag kinakausap nga nila ay parang laging galit. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ay nakakausap na nila ng maayos itong si Nanay Gina. Nang mahinahon na ang kanyang salita at hindi na laging pabulyaw. Bagamat nakikita naman natin kung ano yung kalagayan ng pag-iisip nitong si Nanay Gina, yung takbo ng kanyang isip. Na alam naman natin na talaga may problema ito sa kanyang mentalidad. Ay napansin natin na malaki nga ang pinagkaiba nito kumpara noong una nila itong tinulungan. At ngayon nga, ay bukod sa mahinahon na ito magsalita sa tuwing kakausapin nila Papa Dins at nila Ka-Business, ay marunong na rin itong kusang magpasalamat kay Ka-Business. Lalo na nga sa mga nagiging tulong nila Ka-Business. At nakita din natin na nakikipaghalubilo na ito sa tao. Katulad na nga lang nung bagong taon, kung napansin natin, na ito si Nanay Gina ay nakijoin talaga doon sa mga palaro ni Ka-Business. Kaya sa usapin ng pagbabago, ay masasabi natin na malaki na talaga ang pinagbago nitong si Nanay Gina ngayon kumpara nung una itong natulungan nila Ka-Business. Pagamat minsan ay mareklamo pa rin nito si Nanay Gina at andun pa rin yung sobrang niyang pagprotekta dito kay Jan na tila ba itinuturing niya itong bata. Pero unawa natin yon. Dahil batid naman nating lahat na itong si Nanay Gina ay may nawawalang anak. At batay sa kwento niya,
ay ito'y naiwala niya. At ayaw na niyang mangyayari ulit yon dito kay Jan. Kaya sobra niya itong pinoprotektahan. Kaya nga halos ay ayaw niya itong mawala sa kanyang paningin. Dahil ang iniisip niya ay baka mapatulad ito dun sa anak niyang nawawala. Pero bagamat ganon ang kaisipan nitong si Nanay Gina, ay sabi ko nga ay may malaki na itong pinagbago. Hindi na ito tulad ng dati na pag inihiram nila Papa Dins itong si Jan ay nagagalit itong si Nanay Gina. Pero ngayon, bagamat sabi ng mga EMS at ng ilang kagwang ay pag itong si Jan ay napapasama dito kay Papa Dins ay hindi din mapakali itong si Nanay Gina. Pero hindi na siya tulad nung dating nagagalit kung bakit hindi agad umuwi itong si Jan. At patungkol naman sa problema nito si Nanay Gina sa mentalidad, ay may plano na dito sila ka-business at si Papa Dins. At pumayag na rin dito sa planong ito nila ka-business at Papa Dins itong anak niyan si Jan. At sabi nga ni Jan, ay mas gugustuhin niyang malayo ng pansamantala sa nanay niya. Gumaling lang ito sa kanyang sakit sa pag-iisip. At ang plano nga nila ka-business ay dalhin sa isang mental hospital itong si Nanay Gina. Ang tanong nga lang, ay tatanggapin ba ito sa mental hospital? Dahil alam naman natin na pag sumagot itong si Nanay Gina, ay baka nga mas matalino pa ito sa akin sumagot. Dahil pag tinanong mo ito si Nanay Gina, ay nasasagot niya ng maayos ang tanong mo. Kahit pa English yung itanong mo. Dahil nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay kahit anong tanong, ay kaya niyang sagutin. At alam naman natin, na pag matalino sumagot ang isang pasyente na may problema sa pag-iisip, ay hindi yan tinatanggap sa mental hospital. Kaya lang ang problema, ito si Nanay Gina kasi, hindi niya tanggap na may sakit siya sa pag-iisip. Kaya paano ito gagamutin? Pag binigyan mo ito ng gamot, malamang hindi din ito iinumin. Dahil hindi nga natanggap na mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Ang isang pinoproblema din kasi dito nila ka-business, nila Papa Dins, dahil nga hindi ganun ka-stable ang pag-iisip nito si Nanay Gina, ay baka maisipan na naman nitong umalis at lumayo. At hindi na naman nila ito basta-basta mahagilap. Ay ito naman kasi si Jan, ay sunod-sunuran ito sa gusto ng kanyang nanay. Kahit tutol sa isip at puso niya ang ginagawa ng kanyang nanay, ay wala siyang magawa kundi sumunod dito. Ganto kasi kamakal ni Jan ito si Nanay Gina. Pero sa ngayon naman ay wala pa tayong nakikita na palatandaan na itong si Nanay Gina ay aalis na naman. Nalalayo na naman. Dahil nakikita naman natin na kahit papaano ay sumusunod dito kay ka-business, kay Papa Dins. At nakita naman natin na ito si Nanay Gina nga ay magaling nang magpasalamat. Ito naman yung nakakatuwa na sa matandang ito. Na kahit nga medyo pasaway ay nakita natin na may malaki ng pagbabago sa kanya. At sana nga kahit hindi siya maipasok sa mental hospital ay payagan na niya itong si Jan na mag-aral. Dahil nung una na sila'y natulungan ay ayaw pumayag nito si Nanay Gina na mag-aral itong si Jan. Dahil ayaw nga niya na mawawaglit itong si Jan sa kanyang paningin. Pero sa pagkakataong ito ay sinasabi naman ni Nanay Gina na gusto din niya makapag-aral itong si Jan. Dahil naiisip na rin niya na balang araw pag siya'y nawala ay kawawa din yung kanyang anak. Sabi ko nga kahit itong si Nanay Gina ay may diferensya sa pag-iisip, ay matalino ito. Kumbaga, ang naging diferensya kasi niya ay yung sanhi ng depresyon. Gawa nga ng pagkawala ng kanyang anak.
At alam naman natin na ang isang taong may depresyon, pag lumala yan, ay utay-utay na nagkakaproblema yan sa kanyang pag-iisip. At ito nga yung nangyari kay Nanay Gina. At dito nga po sa huling vlog nila ka-business patungkol sa mag-inang ito, ay eto nga po, inilipat nila ng tirahan ito sila Nanay Gina mula dun sa dati nilang ibinigay na tirahan dito na inupahan nga nito si Papa Dins. Inilipat nila itong si Nanay Gina dito sa dating tinirhan nila Nanay Cecil at Kuya Conrad. At ang paupahan niya ito ay si Ate Mengay ang katiwala. At dito ay masayang masaya si Nanay Gina sa bago niyang tahanan. Dahil sabi nga niya ay mas malinis ito kaysa dun sa kanilang inalsan. At ang balak nga nila ka-business ay bigyan ng munting tindahan ito si Nanay Gina. Hindi para kumita, kundi para may mapaglibangan lang ito si Nanay Gina. At isa din dito sa paraan para ito si Nanay Gina ay hindi na makaisip na umalis pa. Kumbaga hindi na hinahanga dito nila ka-business na kumita pa itong si Nanay Gina. Ang importante na lang kay ka-business ay ang malibang itong si Nanay Gina para hindi na nga nito maisipang umalis. Dahil pag umalis ulit ito at hindi na naman nila mahagilap kung nasaan, ay ang siguradong kawawa na naman dito ay ang anak niya si Jan. Dahil wala namang magawa itong si Jan, kundi sumunod dito sa kanyang nanay. Marami kasing pangarap at balak itong si Papa Dins at si ka-business patungkol dito kay Jan. Dahil balak nga nila itong tustusan sa pag-aaral hanggang sa makatapos kung ano man ang gustong kurso nitong si Jan. Yun yung plano dito nila ka-business. At kung ito si Nanay Gina ay mainip na naman at maisipan na naman itong umalis, ay mawawalang lahat yung plano at pangarap nila ka-business para dito kay Jan. Sobra kasing naaawa dito sila ka-business sa batang ito. At nakita din nila ka-business kung gaano kabait itong si Jan. Kaya naman napalapit na rin ang loob nila ka-business dito sa batang ito. Kaya ngayon ay walang ibang hangad ito sila ka-business, kundi ang matulungan itong si Jan hanggang sa matupad nito ang kanyang pangarap. Sana nga lang ay itong si Nanay Gina ay hindi na naman magbago ang isip. Sana nga lang ay manatili na ang isip ni Nanay Gina na dito na lang sila kay ka-business. Dahil pag nagkataon nga na ang isip na naman ito'y umalis, ay siguradong kawawa na naman ito si Jan. Dahil kahit gaano kalaki ang pangarap dito nila ka-business, ay hindi naman nila ito kayang tuparin kung ito sila Jan at Nanay Gina ay muli na namang aalis sa kanilang poder. Pero kung mananatili ito sila Nanay Gina dito kay ka-business, ay malay mo, dumating yung araw na makita natin itong si Jan na isa ng membro ng kagwang. Hindi malayo ito guys na mangyari kung hindi aalis dito sila Nanay Gina. Dahil nakita naman natin kung gaano kasipag itong si Jan at kung gaano din niya kamahal ang ka-business family. At syempre ganun din naman ang ka-business family sa kanila mag-ina. Kaya nga kahit gaano kakulit din ito si Nanay Gina, ay patuloy na inuunawa ito nila ka-business. Parang sa kapakanan nitong si Jan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay may mga gusto lang po ulit akong i-shoutout. At unahin na nga po natin itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey.
Shoutout po sa inyo ma'am. At shoutout din po kay Ma'am Elvira Rosario ng Canada. At shoutout din po kay Ma'am Barasugar Channel. At ganoon din po kay Haruto Ashino ng Tokyo, Japan. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po kay Ma'am Teresa Supalangka. At ganoon din po kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo lagi. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.